Sala sa init, sala sa lamig. Ganyan ang nangyayari sa ilang pananim sa bansa. Sa Occidental Mindoro, ilang barangay na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa perwisyong tagtuyot. Saksi si Von Aquino. Nagkabitak-bitak na ang lupa at unti-unti na ring naninilaw ang mga ipinunla sa nasa 3,000 hektarya ng taniman sa San Jose Occidental Mindoro. Kulang talaga ang tubig dahil hindi tayo inulan mula ng Oktubre. So, ang ating mga ilog ay kumina na, ang daloy. Ang kakulangan ng ulan, pinatindi pa ng mainit na panahon. Ang resulta, tagtuyot na nagtulak sa barangay Santa Fe at Curanta para magdeklara ng state of calamity. Magbabawas ng ating ani sa sunod na yan na halos kalahati ang higit pa. Yan din ang problema ng mga magsasaka sa Lawag City at Sosona sa Ilocos Norte. Kakaunti ang butil ng mga inaning mais habang ang mga kamote hindi na inani dahil nasira at inuod na dahil daw sa matinding init. Pag wala ng ulan, talagang wala ng maraming makuhang ani. Papakain na lang sa kambing, gagawin kanin ng baboy. Sa lagay na yan, ayon sa Provincial Agriculture Office, ay minimal pa ang epekto ng tagtuyot na nararanasan ng sektor ng agrikultura sa Ilocos Norte. At dahil may sinusunod silang cropping pattern at system, inaasahan nilang magiging sapat naman ang mga aanihin nilang palay, mais at kulay na maibibenta nila sa merkado. Alam na ng mga farmers yung cropping pattern. Ibig sabihin nun, alam na nila yung dapat na magtanim at hindi na magtatanim. So mararamdaman talaga ang pinakamatinding epekto tong El Nino sa buwan ng Abril at saka Mayo. Pero bukod sa mga taniman, bumaba na rin ang supply ng tubig ng ilan pang bayan sa lalawigan. Kaya ang ilang taga-Metro Barangay La Paz sa Lawag City gumamit na ng water pump. Pag gabi na wala nang lalabas sa gripo namin. Pag umaga na, malakas naman. Pero pag minsan humihina kasi. Nararamdaman na pero hindi pa, awa ng Diyos, hindi pa naman masyadong critical. Bumaba yung yield ng well natin. Yung dating production ng well natin bumaba siya, hindi na katulad ng dati. Kung Ilocos Norte at Occidental Mindoro, init ang problema. Malamig na panahon naman ang sakit ng ulo ng mga taga-Bontoc Mountain Province. Dahil daw sa mababang temperatura na dala ng amihan, hindi nabubuo ang mga butil sa tanim nilang palay. Plano na nilang baguhin ang kanilang planting season para di abutan ng hanging amihan na karaniwang nagtatagal hanggang Pebrero o Marso. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi.